Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Mga kababayan, muli po namin kayong malugod na tinatanggap sa ating palatuntunang pinamagatang mga alituntunin sa sala o mga alituntunin sa Islam. Sa kabanatang ito ay patuloy pa rin nating tinatalakay ang mga usapin patungkol sa sala o pagdarasal. Sa kabanatang ito ay pag-uusapan natin muli ang iba't ibang mga hatol sa sala at pag-uusapan natin ang tinatawag natin na nawafil. Nabanggit natin sa nakalipas na kabanata na maliban sa 5 beses na pagdarasal o sala na isinasagawa natin bilang mga Muslim, ay may tinatawag din tayo na nawafil o ito yung mga sunnah na ginagawa natin bilang Muslim maliban sa 5 beses na tungkulin nating gampanan. Maliban sa Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha, may mga sala din na ginagawa tayo maliban dito at ito ay tinatawag natin na nawafil. So ang unang klase ng nawafil na i-discuss natin, tatalakay natin is ang tinatawag na as-sunan ar-rawatib. Ito ay inirerecommend o inirerekomenda sa bawat Muslim na lalaki at babae. At ito ay may 12 rak'ah. 12 rak'ah ang sunan ar-rawatib na ginagawa natin kung hindi tayo naglalakbay. Halimbawa, nasa mga bayan tayo, hindi naman tayo traveling, hindi tayo naglalakbay, ay rekomendado sa atin na isinasagawa natin ang sunan ar-rawatib na 12 rak'ah ito. So ano ba itong mga rawatib na ito? Ito ay 4 na rak'ah bago natin isagawa ang dhuhr. So, tigda 2 rak'ah. 2 rak'ah, 2 rak'ah. Bali, 4 na yan bago tayo magsala ng dhuhr. 2 rak'ah na nafila at 2 rak'ah na naman na nafila. Bali, 4 na rak'ah before ang dhuhr, bago mag-dhuhr. Wa rak'atani ba'daha. Pagkatapos namang dhuhr, magsasala tayo ulit ng nafil sala na 2 o salatun nafila na as-salat nafila na 2 rak'ah pagkatapos ng dhuhr. Bali, 6 na yun. Wa rak'atani ba'da al-maghrib. Pagkatapos naman ng maghrib ay magsasala tayo ulit ng nafila ng 2 rak'ah. So, ilan na yun? 2 before dhuhr, 1 after dhuhr, 6 na yan. 2 after maghrib, 8 rak'ah. Kulang pa ng 4 para maging 12. At rak'atani ba'da al-isha. Pagkatapos din magsala ng isha ay magsasala tayo ng 2 rak'ah. Bale, 10 na lahat. At rak'atani qabla salatil fajr. At 2 rak'ah bago magsala ng fajr. Uulitin natin ang sunan rawatib. Ang as-sunan ar-rawatib ay 12 rak'ah. 4 na rak'ah o tigda 2 rak'ah before ng dhuhr. 4 yun. 2 rak'ah pagkatapos ng dhuhr. That will be 6. 2 rak'ah pagkatapos ng maghrib. 8 rak'ah na yun. 2 rak'ah pagkatapos ng isha. 10 rak'ah na yun. At 2 rak'ah before ng fajr. 12 rak'ah. Tinatawag natin na as-sunan ar-rawatib. Ayon kay Habiba radiyallahu anha, sinabi niya na narinig ko ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na nagsabi, "Ma min 'abdin muslimin yusalli lillahi kulla yawmin 12 rak'atan tatawwu'an ghayra fariidatin illa bana Allahu lahu baytan fil jannah aw illa bunya lahu baytun fil jannah." Ibig sabihin,
sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na walang aliping Muslim, walang alipin ni Allah na Muslim na siya ay nagsasala para lamang kay Allah ng 12 rak'a, yung binanggit natin. Voluntarily, ginagawa niya ito bilang akto ng voluntaryo, kagustuhan niya ito. At hindi ito ang mga farida, hindi ito fajr, hindi ito zuhur, hindi ito asar, hindi ito maghrib, hindi ito isha. Ito yung mga binanggit natin na sunanur rawatib. Anong gantimpala nito? Illa banallahu lahu baytan fil jannah. Maliban na lamang kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala ay magpapatayo para sa kanya ng bahay sa kanyang paraiso. Aw illa bunya lahu baytun fil jannah, o di kaya ay pagpapagtayuan siya ng sarili niyang bahay sa jannah. So sino kaya sa atin ang walang kagustuhan o wala naman siguro sa ating hindi niya gustong magkaroon ng sarili niyang bahay sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ang sunan ar-rawatib ang pinakamainam na sunna sa lahat ng mga gawaing sunna. Sa lahat ng mga nawafil na sala, ang sunan ar-rawatib ang pinaka-mainam na isinasagawa ng isang Muslim. Ayon kay Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu, sinabi niya na sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qada ahadukum as-salah fi masjidihi falyaj'al li baytihi nasiban min salatihi fa inna Allah ja'ilun fi baytihi min salatihi khairan." Ibig sabihin, ang mga nabanggit natin na sunanur rawatib, pinakamainam na isinasagawa ito ng Muslim sa loob ng kanyang bahay. Sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kapag ang isa sa inyo ay naisagawa na niya ang sala sa kanyang masjid, ay gawan niya ng sariling sala ang kanyang bahay. Ibig sabihin, mag-reserve siya ng sala para sa kanyang bahay. Yan yung sinasabi natin na sunan ar-rawatib. So ang pinakamainam is ipagsala ang 12 rak'a na ito sa loob ng ating mga bahay. Fa inna Allah ja'ilun fi baytihi min salatihi khaira, sapagkat ang Allah subhanahu wa ta'ala ay gagawan niya ng kabutihan sa ang loob ng bahay ng sino mang tao na isinasagawa niya doon ang mga sala na ating nabanggit. At nabanggit din sa hadith na pinag-ayunan ni Bukhari at ni Muslim na naiulat ni Zaid bin Thabit radiyallahu anhu na sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna khayra salatil mar'i fi baytihi illa salat al-maktuba, sapagkat katotohanan, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ang sala ng isang tao ay pinakamainam kung ito ay isinasagawa niya sa loob ng kanyang bahay, maliban na lamang sa mga sala na nararapat o tungkuling mga sala. Ito ang fajr, ang zuhur, maghrib, isha, asr, ang 5 beses nating pinagdarasalan. Maliban dito, ang mga sala na nawafil, ang pinakamainam ay isinasagawa natin ito sa loob ng ating mga bahay. Ngayon naman ay pag-usapan natin ang pangalawang klase ng nawafil. Ito ang tinatawag natin na salatul witr. Sunna sa isang Muslim na isagawa niya ang salatul witr, at ito ay sunna muakkada. Ibig sabihin, ito ay gawaing hindi iniwan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagamat ito ay hindi wajib. Hindi kailanman ito iniwan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At ang salatul witr ay nagsisimula pagkatapos ng isha hanggang sa pagsikat ng fajr o pagpasok ng fajr. Pagkatapos ng isha hanggang sa pagkatapos ng pagpasok ng fajr. At ang pinakamagandang oras upang tayo ay magsala ng salatul witr ay sa pinakahuling bahagi ng gabi. Ibig sabihin sa last third part, pinakahuling ikatlong bahagi ng gabi. So halimbawa mula isha hanggang fajr, i-divide mo yan, ibahagi mo yan ng 3.
Ang ika-third division yan, ang pinakamagandang oras upang isagawa mo ang salatul witr. At ito ay kasama sa mga sunna na kailanman ay hindi iniwan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagkus isinasagawa ito ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kung siya man ay naglalakbay o hindi naglalakbay, hindi ito iniiwan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At ang pinakamababang rak'a ng witr ay isang rak'a lamang. Ang pinakamababang rak'a ng witr ay isang rak'a lamang. At ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa tuwing sinasagawa niya ito ay nagsasala siya ng 11 rak'a. Ayon sa hadith ni Aisha radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli 11 rak'a yutiru minha biwahidah. Ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asawa ng Aisha radhiyallahu anha, ay nagsasalas tuwing gabi ng 11 rak'a. At ang isa rito, meaning ang ika-11th dito, ay ang witr. So, ang 10, tigdadalawa, dalawang rak'a, dalawang rak'a, dalawang rak'a, dalawang rak'a, dalawang rak'a, 10 rak'a ay isinasagawa ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at ang ika-11 ay ang witr. At ang pagsasagawa ng salatul layl, sa tuwing tayo ay magsasalat, tuwing gabi, maliban sa salatul isha, pinakamainam na o nararapat na ginagawa natin ay tigdadalawang rak'a. Katulad ng binanggit natin, mathna, mathna. Tigdadalawang rak'a, magsasalam. Dalawang rak'a na naman, magsasalam. Ayon kay Ibn Umar radhiyallahu anhu, isang lalaki ang tinanong niya ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam patungkol sa pagsasala, pagdarasal tuwing gabi. Sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul layli mathna mathna, fa idha khashiya ahadukum as-subh salla rak'atan wahida tutiru lahu ma qad salla. Ang pagsasala sa gabi ay tigdadalawang rak'a, mathna mathna, dalawang rak'a. At kung matatakot kayo na maabutan na kayo ng fajr, magsala kayo ng isang beses at i-consider ito na inyong witr. Ang binanggit natin na witr. At mustahab, inirerekomenda sa tuwing tayo ay magsasala ng witr na magsagawa ng kunut. Kung ang kunut ay ang pagtaas ng dalawang kamay pagkatapos bumangon sa ruku'. Halimbawa, kasi ang witr ay isang rak'a lamang. Pagkatapos nating yumuko, magruku', babangon tayo. Pagkatapos nating magsabi ng Sami'a Allahu liman hamida, ay itataas natin ang dalawang palad natin at tayo ay magdadasal, mananalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ay tinatawag na kunut. Gagawin natin ito paminsan-minsan, ngunit hindi ito magiging pamalagi, hindi ito magiging palagian. Sinabi sa hadith ni Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma na haythu allamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinuruan siya ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ng mga kalimat, mga salita na nababanggitin niya o bibigkasin niya sa du'aul witr, ngunit hindi ito palagian. Ibig sabihin, hindi lahat ng witr niya ay nagkukunot siya. Paminsan-minsan lamang. Sapagkat karamihan sa mga tao na kung saan dinescribe nila, inilarawan nila kung paano ang pagdarasal ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay hindi nila nabanggit na palagi ang nagkukunot o nananalangin ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga witr. At halimbawa ay kung nakasanayan ng isang tao na siya ay nagdarasal tuwing gabi at nakalimutan niya ito o nakaligtaan niya ito, inirerekomenda rin sa kanya na bayaran niya ito kahit nag-umaga na. Kahit nag-umaga na, at babayaran niya ito ng syuf'an. Ibig sabihin ay even numbers. Instead, halimbawa na
Kung ang nakagawian niya ay 11 raka, 11 raka, gagawin na lamang niyang 10. So 11 is kumbaga sinasabi nating odd numbers. Pag umaga na siya at nakaligtaan niyang gawin yung salatul layl niya, babayaran niya sa umaga, pwede na itong bayaran, ngunit babayaran niya ito ng even numbers, 2, 4, 6, 8, 10, no? O di kaya ay 12 raka'a, dahil yan ay nagawa rin ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dumako naman tayo sa isa pang klase ng nawafil na ang tawag ay rak'ata al-fajr o ang 2 raka'a na isinasagawa ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bago mag-fajr. Ito ay kasama sa mga nabanggit natin na sunan ar-rawatib. Ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni minsan ay hindi niya rin ito kinakaligtaan. Magkatulad man kung siya ay naglalakbay o hindi siya naglalakbay, ay palagian itong ginagawa ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayon kay Aisha radhiyallahu anha, ang Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yakun ala shay'in min an-nawafil ashadd mu'ahadatan min ala rak'atayn qabla as-subh. Ang katotohanan na ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay wala siyang iniwan na nawafil na kung saan ay ni minsan ay hindi niya ito kinaligtaan, na katulad ng pagsasagawa niya sa rak'atain o 2 raka'a bago mag-fajr, bago mag-subah. At sinabi din ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam patungkol sa rak'at al-fajr na lahuma ahabbu ilayya min ad-dunya jami'an. Mas minamahal ko, mas ginugusto ko pa ang 2 raka'a ng bago mag-fajr kaysa sa mundo at kung anuman ang napapaloob dito. Sunnah, nabasahin niya sa unang raka'a ang Suratul Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun. At sa pangalawang raka'a naman ay basahin niya ang Qul huwallahu ahad, ang Suratul Ikhlas. O di kaya ay pwede rin niyang basahin sa unang raka'a ang Qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna, nasa Suratul Baqarah yan, aya na 136, 136. At sa pangalawang raka'a, basahin niya ang aya na Qul ya ahlal kitabi ta'alaw ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah. Yan ay nasa surat Al-Imran, aya na pang 64. At sunna na kung isasagawa niya ang rak'at al-fajr na hindi niya ito masyadong patagalin, takhfif, medyo magmadali siya. At halimbawa kung ito ay nakaligtaan niya, halimbawa pumunta siya sa masjid ngunit wala siyang chance para magsala siya ng rak'at al-fajr, pwede niya itong bayaran pagkatapos niyang magsala ng fajr. Ngunit ang pinaka mainam ay gawin niya ito bago pa sumikat ang araw at bago ito sumikat, na kung saan ang haba ng pagkasikat ng araw ay katulad ng balisong, kung saan nabanggit natin ang explanation nito, o 10 minutes after ng pagsikat ng araw. At ang panghuling nafila na babanggitin natin o tatalakayin natin ay ang tinatawag natin na salatul duha. Ito ay tinatawag din na salatul awabin o sala ng silang mga taong nagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ito rin ay sunna muakkada, hindi iniiwan ito ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at nabanggit sa iba't ibang hadith na ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay ipinag-uutos niya ito. Ayon kay Abi Dharr radhiyallahu anhu, na iniulat ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, yusbihu ala kulli sulama ay mifsal أو مفصل من أحدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. Ibig sabihin, nagigising kayo at bawat partisyon ng inyong katawan, bawat joints
ng inyong katawan ay dapat bigyan ng sadaka o nagbibigay ng sadaka. Bawat tasbih o pagsabi ng subhanallah ay sadaka. Bawat tahmid, pagsabi ng alhamdulillah ay sadaka. Bawat tahlil o pagsabi ng la ilaha illallah ay sadaka. Bawat takbir, pagsabi ng takbir ng Allahu Akbar ay sadaka. Ang pag-uutos ng kabutihan ay sadaka. Ang pagbabawal ng masama ay maituturing na sadaka. Ngunit lahat ng mga nabanggit na yan ay katimbang ng 2 rak'a na gagawin mo sa oras ng duha. Ito yung pagsikat ng araw ay ikaw ay magsasala. Ayon din kay Abu Hurairah radhiyallahu anhu, awsani khalili bi 3. Ako ay pinayuhan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ng 3 payo. Una, la ada'uhunna hatta amut. Hindi ko ito iiwanan hanggang ako ay mamatay. Sawmu 3 ayamin min kulli shahr. Ang pag-aayuno ng 3 araw sa bawat buwan. Salatud duha, ang nabanggit natin. At wa naum ala witr, ang pagtulog na ako ay nakapagsala ng witr. At ang pinakamagandang oras na sa pagsasagawa ng salatud duha ay kapag malapit ng magtanghali. Kapag ang araw ay sumikat na o di kaya ay uminit na ang araw. At mawawala ang oras ng duha kapag ang araw na ay nagsimula ng dumako sa kanluran. At ang pinaka-kakaunting rak'a ng salatud duha ay 2 rak'a at hindi ito binigyan ng limitado ng mga ulama. Pwedeng 2, 4, 5, walang maximum number ng rak'a sa salatul duha. Naway may natutunan tayo sa palatuntunang ito, sa kabanatang ito. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.